Yun, this is Lian again and welcome back sa ating channel. Well, today meron tayong i-unbox na bagong device or gadget na ilalagay natin sa ating sasakyan. Simulan natin dito sa box na ito. Yan, ano ba ito? Well, kung nakikita nyo naman sa pinaka-front niya mismo is ito yung bagong Android na head unit. Okay, kasi sa atin outdated na at saka hindi siya Android, so it's time to upgrade. So ano bang kagandahan nito sa head unit na to? No? Since Android na siya, hindi mo na kailangan gumamit ng, let's say for example, sa kotse mo or sa sasakyan mo, kailangan mo pumunta sa malalayong lugar. Kasi ako minsan ginagamit ko is phone talaga para sa maps. Medyo hassle siyang gamitin. Pero ito, meron siyang built-in na mga apps niya like Android po. For example, mga maps, YouTube. Hindi ko sure kung lahat ng apps is gumagana, pero at least yung mga important things na sa Android mo magagamit is available dito. Ito siya. So yan, simulan natin yung unboxing. Ito yung kanyang front, sa side, yung mga specification or specs niya. Ito, gilid, wala naman. Tapos ito, yan. Bali yung variant na nabili ko is, ito yung 9 inches na Android head unit. Bali, ang kanyang features pa is 4 gig na RAM and 64 gig na internal storage. Ayan. So yung display niya is HD display, may built-in radio na siya, Wi-Fi ready. So for example, meron kang hotspot, i-connect mo lang to sa hotspot mo, meron ka ng internet, mirror link. I believe parang sa mga pag sa meron kang Android mo na phone, pag connect mo sa kanya, magmi-mirror yung screen mo or yung cellphone mo sa kanya. GPS, ayan. U-Disc, large screen display kasi yan being 9 inches, malaki talaga siya, and reverse display, so helpful siya sa mga let's say pag-aatras ka. Yan yung kanyang features. Ayan, buksan na natin siya, tingnan natin kung ano yung mga kasama niya sa box. Okay, ayan. Simulan natin sa plastic bag na ito. Okay, so ito yung kanyang camera. Ayan siya. Tapos yung kanyang cable, cable papunta sa head unit. Yan, I believe ito yung sa reverse cam niya. Pero kasing package ito na parang meron 360 camera. For me kasi parang hindi ko siya kailangan ngayon. So yung binili ko lang is yung merong reverse cam lang. Pero meron din naman option na pag bumili ka ng mga camera niya, then i-install mo na lang. Mas maganda kung sa professional kayo magpa-install kasi meron silang alignment na ginagawa Ito, pero for my unit, ito yung kasama niya, reverse cam. Ito naman yung kanyang wiring pa. Then other ports or cables niya. Ito yung sa kanyang GPS. Buksan ko na nga ito. Ito yung kanyang GPS. Yan. So, ipa-plug siya sa likod ng unit. Then, ito yung gagamitin na kuha ng signal pagdating sa GPS. Tapos, meron din siyang ito naman yung kanyang OTG. Yan. So, ilalagay siya sa likod ng head unit. Tapos, pwede kang mag-plug in ng mga USB dyan. Let's say, may mga videos, music. Yan, you can play it there. And yun nga, yung mga iba pa niya. Ito pa, dalawa pala yan. Dalawa, ayan. Ito siya, isa pa. Ito yung mga cable niya, ayan. So, hindi ko masyado to. Yan. Okay. Next naman is meron siyang kasamang bracket. Ayun. Para sa mga, again, kasi universal naman to. So, kailangan mo ng bracket talaga. Para if ever hindi siya fit sa yung unit or sa dashboard mo, meron siyang ganito. Okay. So, ito naman yung pinaka-unit na, no? Tingnan natin. Yan siya. Ito. Ito natin yung cover. At ayan. Ayan na, 9 inches na capacitive touchscreen. Kanyang side view. Ayan. Lagyan ng mga bracket siguro, ano. Top view niya, side, again, lalagyan ng mga bracket. Rear view niya, or pinaka-bottom view niya. Then yung kanyang rear view. Ayan.
So, andyan yung kanyang may fuse, power source and everything. Cable, may fan siya. Yan. Correction, 4GB, 32 lang pala siya. So, 4GB of RAM, 32GB of storage. Yan. So, bali, install natin siya. And, i-review din natin kung ano yung feedback ko sa kanya sa mga upcoming days. Kung okay ba siya, kung lagi ba siya, kung talagang panalo ba yung purchase mo. Ito siya. Again, i-review natin to. And, check natin kung ano yung kanyang features. And ayan, yan yung kasama at yung laman ng ating bagong head unit. So, ano naman yung mga box sa paligid niya, no? So, yan, boxer natin, para i-share natin sa inyo kung ano yung mga yan. Okay, next unboxing, yun namang maliit na box na yon. Ano ba yan? Ayan, kung makikita ninyo, isa siyang tempered glass. Yan. Parang cellphone lang kasi, no? Since we all know naman na itong Android unit is meron siyang screen na gawa sa glass, yung kanyang cover. Kailangan, ako naisipan ko lang naman nalagyan siya ng tempered glass. Ayan. Ano yung itsura niya? Ito siya. Ang kasama niya is meron siyang cloth na panglinis. Ayan. So, yung mga typical lang naman na panglagyan ng touchscreen. Ito yung alcohol and yung dryer niya na cloth or pamunas. Ayan, no? Screen protection accessories yan. At saka yung pinaka tempered glass na. Ito. 9 inches na tempered glass. Ayun. Okay ba? Exact fit ito sa head unit. Check natin, baka mabasag pa to. Magka problema pa tayo. Next naman, at ito naman plastic sa gilid ito. Ano ba ito? Yan. Bali, bumili ako ng bagong antena para sa ating head unit. Yan. Hindi ko kasi gusto yung nakalagay na antena sa ating kotse. I-share ko dito yung antena natin sa video natin. Bali, yan yung default or yung stock niya na antena. May option naman na bumili ng mga shark fin antena, pero mas gusto ko yung malinis lang eh. Ang plano ko talaga dun is ipatanggal yung antena na yon para smooth yung roof natin. Tapos ito, pwede mo siyang idikit sa, let's say, windshield mo sa loob. Yan. So, hindi siya kita, no? Parang lang, stealth mode lang yung antena mo. Yan. Yung mga sasakyan namin before, puro ganito yung antena namin eh. Yung mga unang model is hindi na magandang itsura. Parang membrane pa nga siya na ilalagay mo sa windshield mo. Ididikit mo lang sa gitna ng windshield. Tapos may antena ka na. Yun. So, wala kaming antena sa labas noon. Malinis ang sasakyan. Ito naman, yung box sa gilid na to. Ito yung tinatawag natin na clock spring. Since mag-upgrade ako ng head unit, gusto ko kasi is yung functionality dun sa may manubela natin. Share ko pa rin dito yung itsura ng ating manubela or yung ating wheel. May mga button dyan. Gusto ko functioning lahat yun. Through that, kailangan ko mag-upgrade ng clock spring, which is ito siya. Actually, hindi ko pa sure kung compatible to kung gagana siya. Bali, naghanap na ako ng online na applicable para sa may mga controls, then ipapakabit natin siya sa mga electrician. Okay, check natin kung anong kasama niya sa loob. Ito yan. Okay. And then, ito yung ating bagong clock spring. Yan. Yung likod niya. Bale, itatabi ko na lang yung nakalagay sa atin na stock. Then, pag hindi ito gumana, check ko na lang. Share ko sa inyo kung nagbo-work ito. Sana mag-work kasi hindi ko alam kung ano yung eksaktong model na ilalagay. Nag-search lang din ako sa YouTube kung ano yung mga nilalagay din ng bagong clock spring na pag nag-upgrade ng head unit or pinapagana nila yung mga function ng buttons doon sa ating wheel or sa manubela. Since mag-upgrade tayo ng touchscreen na head unit dun sa ating sasakyan, kailangan din natin magpalit nito kasi yung nakalagay dun sa ating sasakyan yung stock. Share ko na rin dito sa video na yan ang itsura niya. Is maliit yung lalagyan ng screen. For me, mas maganda na mag-upgrade na lang tayo ng yung sakto talaga para sa kanya. Ito yung kanyang bagong frame or yung pinakaparang lalagyan niya dun sa kanyang dashboard. Ito siya. Ito, ayun. Yan. Pag binili mo siya, bali, itong mga na ito, yung bilog na yan, tapos yung nakalagay dito, tapos yung dito, is naka-separate siya nalalagyan. Nasa separate runners, parang Gundam lang yan. Ito yung itsura niya, ayan. Ang kulay niya nung nabili ko is ganyan na rin, parang gunmetal gray.
Sakto meron tayong natira dun sa may samurai natin na paint na ginamit natin sa mugs or sa rim ng sasakyan. At so ang ginawa ko is in-upgrade ko siya sa ganung color kasi nung tinignan ko to, meron siyang scratch somewhere here dito. So ang ginawa ko, niliha ko siya, and then since nawala yung paint niya, ayan, in-spray natin siya ng samurai na Suzuki Gray. At lapit naman yung kulay niya doon sa default niyang color, which is ganito rin naman halos. Meron siyang lalagyan ng mga air vent, yan, yung hazard light ninyo. Bali, parang plug and play na lang to So, yung mga nakalagay doon sa luma ninyong garnish or yung lumang ganito, yung frame, lalagay nyo lang dito, salpak nyo lang, then goods na yon. Pati yung mga, alam ko yung mga clip nito sa likod. Yan wala kasi to. So, parang ang gagawin ko na lang is yung mga nakalagay doon sa luma ko, nalagay ko rito. Same din yung link nito, i-share ko lang din sa ating description below para sa mga tropa nating mga naka-Kia dyan. This is it. Yung pala, so pag bibili kayo ng ganito, i-check nyo mabuti. Kasi dalawang klase ito Meron nung pang 2012, I think 2012 to 2015, di ko sure yung year model. Pero sa mga 2016 na nababata, parang buo to Buo siyang wala tong nasa gitna na to. So yun, i-check nyo lang yon para sure kayo, hindi kayo malilito. Bali, ayan, yan yung ating next upgrade sa ating sasakyan. Lahat naman ito is binili ko online. Okay? I-share ko na lang dito sa ating description below yung mga link kung saan mo siya mabibili. Yan, kung ano yung mga link yan, i-share ko lahat. Para na rin pag gusto nyong bumili or let's say mag-upgrade, meron kayong option. Meron naman kasing option online, So, mag-search kayo sa Facebook, may mga packages na mga ino-offer. Kasama na yung warranty nila, installation, everything. Wala ka nang gagawin. Pupunta ka lang doon, kabit nila. Yun, pwede mong i-avail yung ganung package. Pero ako kasi, ang diskarte ko is yan, bibili ko ng unit ko, ng ganyan. Then, ipapa-install ko na lang siya. Again, para saan yun? Kasi syempre, budget meal tayo para mas makatipid. Yun yung diskarte natin. Again, nasa inyo yan. Option nyo kung gusto nyo gawin itong route, bumili kayo ng mga parts ninyo, then install, or avail kayo ng package. So, wala namang masama doon. Diskarte nyo pa rin yun. Okay? I-share ko sa inyo yung experience ko or yung review natin sa mga yan, pag nabuo na yan. And para malaman ninyo yun, watch out na lang kayo sa mga upcoming videos natin. Okay? Para ma-notify kayo, subscribe. You can leave your comments sa comment section below. Share this video, leave a like para all goods tayo. And as always, lagi yung sinasabi, stay chill!